Santísima Trinidad, Sakramento, Mahal na Birhen, Debosyon, Langit. Nais po ba ninyong higit na malaman ang ating pananampalataya? Ugaliing makinig sa Catechism of the Catholic Church. Ang ating palatuntunan ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9 ng umaga at muling maririnig sa ganap na alas 10 ng gabi at alas 2 ng madaling araw. Ang inyo pong mga katanungan, mga opinyon at mga mungkahi ay maaaring ipadala sa 0918-629-6310 o mag-email sa info.phi@radyomaria.org. Halinang makinig at makibahagi. Radio Maria brings you Catechism of the Catholic Church. Isang awit, isang tinig sa isang Panginoon, isang bisig, isang lipi sa habang panahon. Kay Jesus lahat tayo'y nauuka, kahit saan pa magsama, kahit saan mang lupa. Kay Jesus mapag-iisa tayo Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkilik ng ating himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ito po si Father Raymond at kayo po ay nakatutok sa atin pong programa ang Catechism of the Catholic Church. Sumasa inyo sa 99.7 FM sa Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan and 102.1 FM sa Isabela. Gayun din naman sa buong mundo sa pamamagitan ng atin pong audio streaming sa ating website sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radio Maria sa www.radyomaria.org. Sa atin naman po pakikipagkaisa sa Bitstop Network ay napapakinggan din po tayo sa www.eradioportal.com. At sa pamamagitan naman po ng pagkikipag-ugnayan po natin sa ComClark Technology and Affiliate Cable TV Networks, tayo po ay nakararating sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Tarlac sa Cable TV Channel 99. At sa Cable TV Channel 81 naman, ang Concepcion Pay TV Network ay napapakinggan po tayo sa Concepcion at Capa sa lalawigan ng Tarlac. Maaari na rin po nating i-download ang atin pong mobile application. Hanapin lamang po sa App Store, Google Play Store, Windows Store, ang World Family of Radio Maria. Download, install, click, and listen to our station 24/7. Sa atin pong talakayan sa araw na ito, ang atin pong pag-uusapan ay suicide. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin. natatangin ang pinagbibitagan natin. Kahit paman sa sari-saring awit, mapupurihan lang ay isang Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, sa araw na ito na amin pong tatalakayin ang suicide. Isa sa mga malimit ay gawin ng mga nawawalan ng pag-asa sa kanilang buhay. Makita po nawa namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng gawaing ito ay mas lalo naming pinabibigat ang aming mga sarili at mas lalo naming pinalalala ang mga problema. Nawa, turuan po ninyo kami
na lagi naming makita ang pag-asa at ang liwanag na dulot po nito sa gitna ng kadiliman. Upang sa gayon ay hindi namin maisip na sayangin ang nag-iisang buhay na inyong kaloob bilang isang regalo, hindi lamang para sa amin kung hindi para na rin sa aming mga pamilya at sa mga tao na makakasalamuha namin. O Diyos, kami po na inyong mga anak, nawa ay lagi po ninyong paliwanagan upang sa gayon ay kumapit kaming lagi sa dulot na pag-asa ng aming pananampalataya sa iyo. Ang lahat ng ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo kasama ng Diyos Espiritu sa pamamagitan po ng pagmahal na panalangin ni Maria, ang Reyna ng Radyo Maria, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa atin pong programa ang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po si Father Raymond at kayo pa rin po ay nakatutok sa atin pong himpilan, ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ang atin nga pong topic ay ang atin pong pagbibigay ng mga katekismo patungkol sa suicide. Ito po ay isa sa mga bagay na dapat ay bigyan po natin ng pansin sa mga araw na ito. Lalong-lalo na dahil masyado pong dumarami ang gumagawa nito at tumataas yung percentage ng suicide sa atin pong lipunan. Samantalang ang bagay na ito ay sa napakahabang panahon, isa sa pinipilit natin na sana'y manatiling isang malaking NO. No. Sa mga pagtugon na ginagawa po natin sa mga dinaranas nating mga pagsubok at problema sa atin pong buhay. Napakahalaga na sa atin pong pagkwekwentuhan ngayon ay atin pong madiskubre kung papaano po tayo ay makakatulong sa ating mga sarili at sa ibang tao sa pamamagitan ng ating pananampalataya upang maiwasan ang suicide. Okay. So alam po ninyo, ang suicide ay atin pong malimit na bigyan ng definition as pagkitil ng buhay na sa ati ibinigay. At ang pagkitil sa buhay na ito ay tanda ng pagsasawalang bahala sa nagbigay ng buhay. Tanda ito ng pagsasawalang saysay sa regalo at magandang regalo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At nawa ang marami po sa atin ay matuto na tingnan ang buhay na atin pong taglay hindi sa perspektibo natin, kung hindi sa perspektibo ng Diyos na nagkaloob nito sa atin, upang maging responsable tayo na mapangalagaan at mapahusay ang atin pong nag-iisang buhay. Simulan po natin ang pagbabahagi ng mga katekismo ng atin pong simbahan sa pamamagitan ng
paragraph 2280 ng CCC. Basahin ko lamang po. Everyone is responsible for his life before God who has given it to him. It is God who remains the sovereign master of life. We are obliged to accept life gratefully and preserve it for his honor and the salvation of our souls. We are stewards, not owners of the life God has entrusted to us. It is not ours to dispose of. Nako, napakagandang pagpapaalala ang binibitawan po sa atin ng atin pong katekismo. Ang pagiging responsable sa atin pong buhay bilang isang tao ay tanda ng atin pong pagkilala sa pagkanilikha natin ng ating pong Panginoong Diyos at tanda ng atin pong pasasalamat sa pagkalikha sa atin ng Panginoon. Wala tayong ibang tinitignan na pinagsimulan at kauuwian ng ating pong buhay kung hindi ang Panginoon. Sa Kanya lamang dapat po natin ipagpasalamat ang buhay na ito sa higit na pamamaraan na kaya po nating gawin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ano po yung kaya po nating gawin na pamamaraan bilang pagpapasalamat sa Diyos sa buhay na ito? Be responsible for that life. At papaano po ba tayo nagiging responsable sa buhay na ito? Una, preserve it in honor of God. Pangalagaan mo ang buhay mo sa pamamagitan ng pagmamahal dito, pagkakaloob sa buhay na ito ng kanyang mga pangunahing mga pangangailangan upang ito ay manatili at mapagsilbihan nito ang karangalan ng ating Diyos. Sapagkat ang karangalan ng Diyos, sabi ni Saint Ignatius of Antioch, ay a man fully alive. I would like to quote that in English. The glory of God is a man fully alive. Kung gusto po natin na papurihan, sambahin, pasalamatan, at parangalan ng atin pong Panginoong Diyos, then we must be fully alive. And the basic value is to preserve our one and precious life in order for us to be fully alive as a person. So that's the number one rule. Kung papaano po natin maipapakita na tayo'y nagpapasalamat sa buhay na kaloob sa atin ng Poong May Kapal. Pangalawa, ay atin pong alalahanin na ang buhay na ito ay hindi lamang po ipinagkaloob para ito'y manatili sa mundo. There is a call for this life towards the salvation of souls. First consideration, ang buhay po natin ay nangangailangan ng kaligtasan. Sapagkat ang buhay po natin ay hindi lamang po limitado sa kung ano ang buhay natin sa mundong ito. There is a life beyond this world. And that life is a life with God. And we call a life with God and in God salvation, kaligtasan. At pagsumikapan din po natin ang pakikibahagi sa biyaya ng Diyos na tayo ay iligtas sa pamamagitan po ng
pag-iisip na ang buhay na ito huwag nating isasabuhay just simply for our own whims and caprices. Kung saan ay pagbibigyan at pagbibigyan mo ang iyong sarili sa mundong ito to the point na nakokompromiso na ang iyong moralidad at napapabayaan mo na ang iyong espiritualidad. When in fact, this one life that you should have, which we desire to be a sign of glory for God if it is fully alive, must be spent in attaining salvation. Nourish your relationship with God. Deepen your relationship with your brothers and sisters. And appreciate also the very being that you were created by the Lord. And you must think that in this integral way of approach, relating with God, with others, and with the self, we choose to participate in the work of God's redemption. We choose to be saved. But not only that, spend your life also trying to save the souls of other people. Being responsible in giving thanks to the Lord for this life that we have is make use of it and allow it to be God's instrument for the salvation of more souls. Huwag sana tayong maging makasarili na ang ililigtas lamang po natin at susubukan po natin na mailigtas ay ang atin pong kaluluwa. Abatid po natin na ang kaligtasan ay galing sa Diyos at Diyos lang ang makapagliligtas, wala nang iba. Ngunit huwag lamang tayong makibahagi sa biyaya ng Diyos para iligtas ang ating mga sarili. Bagkus ay kunin din po natin ang pagkakataon at umakudan po tayo ng responsibilidad na maging mga pamamaraan tayo ng Panginoon para ang iba ay makakilala sa pangangailangan ng kaligtasan. And if we are able to bring souls and win souls to God, then we are becoming fully alive and we are giving glory to our God. In this way, we mark our life with thanksgiving to the Lord as we become responsible before our Creator for this life that we have. Kanya nga po, sa atin pong pagpripreserba ng buhay at pakikibahagi sa kaligtasan ng kaluluwa, lagi na po tayong mapapaalalahanan na ang atin pong buhay ay may kwenta, may saysay, may kahulugan. Ito'y isang biyaya. Hindi lamang para sa ating sarili, kung hindi para sa iba. At kapag ito po ang nagiging tatak sa atin pong isip, ng atin pong pagtingin sa atin pong buhay, hindi magiging madali para sa atin na ang buhay na ito ay atin lamang sayangin. Ang buhay na ito ay atin lamang iwaglit at pawalan ng saysay. Bagkus, mas higit po natin na makikita ang kahalagahan nito at dahil nga nakikita natin ang bagay na nagpaparanas sa atin ng kanyang kahalagahan, then we will preserve it more and more and more and more and more. Magsusumikapan po natin yan na hindi po natin bitawan ang buhay na ito hanggat hindi po natin nagagawa na maging bahagi ito ng kwento o kasaysayan ng kaligtasan at ng pagliligtas ng atin pong Panginoon. Tatandaan po natin, sa atin pong pagpapasalamat, we do not only preserve our life, we do not only participate in God's will of salvation of souls, but we recognize that we are just but stewards of our life. It is God who created us. It is God who owns our life.
And as He is the owner, He is only the one capable of disposing that life according to His will. No one, not even us, who can say, "This is my life," has the right to dispose of our one precious life, because we do not own it. We are just entrusted with it. And so therefore, we must keep it. We must treasure it until that day when the owner tells us, "Now it's time. Give me back that life. Give me back your life." Mga ginigiliw na mga tagapakinig at tagapagtangkilik, hubugin po natin ang ating kamalayan at ang kamalayan ng iba na maging responsable sa ating buhay sa pamamagitan ng patuloy na pagpapasalamat sa Diyos para sa buhay na ito. And how are we going to do that? Preserve it, make it an instrument of God's salvation, and always think that we are just but stewards. Magbabalik po tayo dito sa ating programang Catechism of the Catholic Church.